ating mga Biblia sa Book of Ecclesiastes o sa Tagalog ay Mangangaral. Magpapasalamat tayo sa Panginoon sa series natin ng Book of Ecclesiastes at nasa chapter 5 po tayo, verse 8 up to verse 20. Mangangaral chapter 5, verse 8 to 20. At ngayon po ay titingnan po natin ang unang bahagi. Ang sabi po ng verse 8, huwag kang magtataka kung makita mong ang maliliit ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganun din ang ginawa ng nakakataas sa kanila at bawat pinuno na may nasasakupan ding mas mataas na pinuno. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Ang gahama sa salapi ay walang kasiyahan, at ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Mahimbing ang tulog, mahimbing ang tulog ng isang manggagawa. Marami man o kaunti ang kanyang pagkain, ngunit ang mayaman ay di dalawin ng antok kahit labis siya sa pangangailangan. Ang isang napakahirap na makita ko sa daigdig, ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan, kaya wala rin siyang may iwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo'y walang dala ng sumapit dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinaghirapan. Narito pa ang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos ng tayo'y dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakahirap tayo, ngunit walang napapala. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng balisa, hapis karamdaman at kabiguan. Kaya nga, wala akong nakikitang pinakamabuting gawin ng tao sa daigdig, kundi kumain, uminom at magpasasa sa lahat ng pinagpagalan niya sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Doon siya nakatalaga. Ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman, damahin ang kasiyahan sa lahat niyang ginagawa pagkat doon siya nakatalaga. Sa gayon, hindi siya malulungkot kahit maikli ang buhay niya sa daigdig pagkat puno naman ng kasiyahan. Tayo po ay magpo-focus lamang sa umagang ito sa verse 19. Ulitin ko po, ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Ang ating title sa umagang ito ay Faithful Steward of God's Blessing. Ulitin ko, Faithful Steward of God's Blessing. Tapat na katiwala ng mga pagpapala ng Diyos. Ulitin ko, tapat na katiwala ng mga pagpapala ng Diyos. Tingnan muna natin, pagkatapos po ni Haring Solomon na tinalakay ang verses 1 to 7 ng chapter 5, which is na pinag-aralan natin nung 2 Sundays, yung patungkol sa pagiging handa sa pagsamba sa Panginoong Diyos. Nakita natin doon sa verses 1 to 7, yung pagsamba sa ating Panginoong Diyos ng may tamang puso. Agad-agad na sinunod na tinalakay ni Haring Solomon ang kayamanan at pera at ari-arian. Dito sa verses 8 to 21. Nakita agad natin, tinalakay niya yung kayamanan, yung pera, at saka ari-arian. Bakit diniscuss o tinalakay ni Solomon ito? Sapagkat ang kayamanan at ang pera na meron tayo, maliit man o malaki, ay kaloob mula sa Diyos. At hindi ito dapat gawing Diyos-Diyosan na sinasamba sa ating buhay. Ito ay nangangahulugan na tayo ay maging tapat na katiwala ng mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos.
Kung inyo pong maalala, dito sa chapter 5, verse 1 to 7, bahagi ng iyong pagsamba sa Diyos ay ang pagkakaroon mo madalas ng pangako, ng mga tinatawag na oath at saka yung tinatawag na mga vows ninyo. Yung mga panunumpa natin, yung mga promises natin at saka yung mga oath natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi nakita natin sa pag-aaral natin dito sa Lumang Tipan na ang mga tao noong panahon ni Haring Solomon o ni David ay pumupunta sa templo at nagbibigay sila ng mga tinatawag na vows nila sa Panginoong Diyos o mga pangako nila sa Diyos. Ito ay kanilang ginagawa sapagkat mayroon sila na mga hinihingi sa ating Panginoong Diyos. At dahil doon, nagdi-desire sila na magsabi sa Panginoong Diyos, Panginoon, kung ito ay iyong tutugunin, kung ito ay iyong ibibigay sa akin, ganito ang gagawin ko sa iyo o ibabalik sa iyo. Mga kapatid, ngayon, dito sa chapter 5, verses 8 to 20, na binasa ko kanina, nagtuturo ito sa atin na anumang mayroon tayo na ngayon ay pag-aari sa aspeto ng kayamanan at kaperahan, ito ay dapat nating maintindihan na galing sa ating Panginoong Diyos. At ano ang sabi ng verse 19? Ng unang bahagi, and we will focus in verse 19. Ang sabi ng verse 19 ay ganito, gayon din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian. Nakita niyo yung verse 19, yan ang sinasabi ng ang bagong ambilya. Pero sa magandang balita, Bilbia ang sabi, ganoon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Sa English nga po, ang ganda sa New International Version, ang sabi, God gives any man wealth and possession. Now, from this verse 19 ng unang bahagi, ito ay mayroong katanungan sa iyo at sa akin. How to become faithful steward of God's blessing? Paano ka at ako magiging mabuting katiwala ng mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos? Number 1, by knowing everything you have is from God. Ulitin ko po. Number 1, by knowing everything you have is from God. So, you will become a good steward ng mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa iyo kapag naiintindihan mo na lahat ng mayroong ka ay nanggaling sa Panginoong Diyos. Yan ang sinasabi ng verse 18. Ang sabi ng verse 18 ay ganito. Now listen. Kaya nga, o therefore, wala akong nakikitang pinakamabuting gawin ng tao sa daigdig, kundi kumain, uminom, at magpasasa sa lahat ng pinagpagalan niya sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Doon siya nakatalaga. Take note yung sa lahat ng ibinigay sa kanya ng Diyos. Verse 19, gayon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Niloob ng Diyos na yumaman. Damahin ang kasiyahan sa lahat niyang ginagawa pagkat doon siya nakatalaga. Sa gayon, hindi siya malulungkot kahit maikli ang buhay niya sa daigdig pagkat puno naman ng kasiyahan. Now, makikita natin dito ang dalawang bagay sa verses 18 to 20. Una, gusto kong ipakita sa atin dito yung letter A, your life is gift of God. Yan yung makikita natin. Ang buhay mo ay regalo ng Diyos. That is the basic truth na pinakikita ni Haring Solomon dito. Na ang buhay mo at buhay ko ay regalo ng Diyos. Ano ba sabi ng verse 18? Ang sabi ng verse 18 ay ganito, listen, panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Pagdating ng verse 20, ang sabi ho doon ay ito, sa gayon hindi siya malulungkot kahit maikli ang buhay niya sa daigdig. Nakita niyo, ang sabi ng verse 20, maikli ang buhay niya sa daigdig. Pag nakita natin yung verse 18, ang sabi doon, maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos.
Now, we have a hint from verse 18 and 20, yung salitang short life. Makikita nyo yung maikling panahon, maikling buhay. Kaya nga, gusto kong tingnan yung sinabi ng Ambagong Ambilya. Sa Ambagong Ambilya, ganito ang pagkasabi, kakaunting araw ang kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Nakita nyo? Ang sabi, kakaunting araw ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kakaunti lang daw po yung araw na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa magandang balita sa English, ang sabi nga ho, during the few days of life God has given to him. Few days. Kukunting araw. Now, listen. Sabi ng NIV, kahit maikli ang buhay niya sa daigdig or on the days of his life. Maikli po yung buhay natin dito sa lupa. Yan yung gustong ipakita rito. That's why, kung ang buhay natin dito sa lupa ay maikli, ano yung sinasabi ngayon dito ng Word of God? Ang sabi ng Word of God, in our short life here in earth, kailangan nating maintindihan na everyday ng buhay natin ay regalo at kaloob ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Now, ganito ang gustong ipakita. So, kung iyong mapapansin, sabi rito, kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yun yung makikita nyo yung word na kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. So, ano pinapakita rito? Yung buhay na meron ang tao, ito po ay ibinibigay lang sa kanya ng Diyos. Nakuha niyo po ito ni Haring Solomon dito? Our life sustained by God. He is the giver of our life. Yan po yung gusto nating ipakita ngayon dito. Ulitin ko, our life sustained by God and He is the giver of our life. Now, pinapakita ngayon dito ni Haring Solomon, sino ba talaga yung nagbibigay ng buhay sa atin? Sino ba talaga yung nagsusustain ng buhay natin? Of course, kapag tinignan natin ito, kailangan natin munang maintindihan na ang buhay na mayroon tayo ay dinisenyo ng ating Panginoong Diyos. Doon pa sa Genesis, Kabanatang 2, Talatang 7. Ano ang sabi ron? Sa Genesis chapter 2, verse 7, gusto ko po na ipaunawa sa atin itong Genesis 2:7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. So, we are created by God. We are created by God from what? From dust. Mula po tayo sa alabok. There are two elements na meron ang bawat mananampalataya. Yung tinatawag na material at saka immaterial. Ano ba yung material? Ang material po ay ang alikabok na hinubog ng Diyos. At ang immaterial ay walang iba kundi ang hininga na ibinigay ng Panginoong Diyos. Ngayon, kapag nakita natin, originally, we are created by God. And of course, alam natin, because of sin, yung katawan nating merong ito ay mabubulok. Why? Dahil mamamatay po tayo. The death is the fruit of sin. The death is the result of sin. Yan ho yung gusto nating makita rito. That's why, sinasabi ng Romans chapter 5, lahat tayo mamamatay because of sin. Yes, despite na tayo po ay naniligtas na ng ating Panginoong Diyos, we are saved by God spiritually, but the reality, ang ating pong katawan ay mamamatay. Kaya, ang sabi ng mga ngaral pagdating ng mga sumunod na talata, yung kaluluwa natin ay babalik sa Diyos na may bigay nito. Subalit ang ating katawan lupa ay babalik sa lupa. So in Genesis chapter 2 verse 7, meron tayong dalawang komposisyon. Ang ating katawan mula sa lupa ay mabubulok, subalit ang ating kaluluwa, and of course sometimes spirit, ay hindi po ito namamatay. This is immortal. At ito po ay haharap sa ating Panginoong Diyos. Pero the reality is, our life sustained by God. He is the giver of our life. Alam niyo po ba? Excuse me. Ang sabi ng awit 36 verse 9.
Open your Bible sa awit 36 verse 9. Ganito po ang sabi ni Haring David. Awit 36 verse 9. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay. Ang liwanag at taglay mo ay sa amin umaakay. So saan nagmumula? Saan nagmumula yung lahat ng may buhay? Sabi sa ating Panginoong Diyos. Siya ang source ng buhay po natin. Tapos pag tinignan natin yung Psalms 139, verse 13 to 15, ganito ang sabi ng salita ng Diyos sa awit 139, verses 13 to 15. Now listen, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyon napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Lahat po ng sangkap ng ating katawan ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, iba-iba po yung pagka-create ng Diyos sa atin, di ba? May maputi, mayroong konting maitim, may matangos ang ilong, may mababa yung ilong, may matangkad, merong may unano, mababa. Ibig sabihin, yung Panginoong Diyos ang siyang nagdi-decide kung anong klaseng uri ng tayo dito. Kaya ang sabi ng awit 139, ang Diyos po ang siyang gumagawa, siya ang nagbigay ng buhay natin. Kung ang Diyos po ang sustainer at nagbibigay ng ating buhay, ibig sabihin po, maliwanag na maging ang ating buhay kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo at nakakapaghanap buhay ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po ang 1 Chronicle 29. Ano ang sabi ng 1 Chronicle 29? Ang sabi ng 1 Chronicle 29 ay ganito. Now listen. 1 Chronicle chapter 29. So ito po ang sabi. Verse 12. Ang sabi ng verse 12. 1 Chronicle 29. Ito ang pagkasabi ng salita ng Diyos. Sa verse 12, ang sabi niya, ikaw, basahin ko yung verse 12, sa iyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan. Ito gusto kong bigyan ng diin. At ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. So, sino yung nagbibigay ng lakas sa atin? Ang Panginoong Diyos. Nire-recognize po ni Haring David na yung kanyang health, yung kanyang strength, ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Now, listen mga kapatid. Back to Mga Ngaral chapter 5, verse 18 to 20. Ang buhay po natin dito ay regalo ng ating Panginoong Diyos. At tayo po ay mabubuhay lang po dito ng maikling panahon. Tama po ba? Maikling panahon lang po ang magiging buhay natin dito sa mundong ito. At dahil maikli ang buhay natin sa mundong ito at bilang lang napakakaunti ng oras natin sa mundong ito, ang gustong ipakita ngayon dito ng ating Panginoong Diyos, paano natin ngayon pinapangasiwaan ang buhay na binigay ng Diyos sa atin. Paano tayo nagiging good steward ng life, ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin? Kaya nga, pag tinignan nyo, in Ecclesiastes chapter 12, kasama na pinakikita ni Haring Solomon na in the times of your youth, remember God. In the time of your strength. Yun yung pinapakita dun eh. Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kalakasan. Sinabi na nun, bago manghina ang iyong mga tuhod, bago
ka manlabo ang mga mata, bago pumuti ang iyong buhok, bago mabungi ang iyong mga ngipin. Di ba lahat sinabi doon? Bago ka mawalan ng pandinig, bago ka mawalan ng pagnanasa sa ganitong mga bagay, remember God in the time of your strength. Mga kapatid, maiksi yung buhay natin dito sa mundo. At alam niyo po ba, everyday sa buhay natin na dumadaan, nababawasan na po yung buhay natin. Why? Because we are a stranger in this world. We are the pilgrimage in this world. Kaya nga, kung ang buhay po natin ay regalo ng ating Panginoong Diyos, dapat gamitin natin ito to glorify God sa ating mga buhay. Kaya nga ang sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 6, sabing ganon, gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? So, we need to be a good steward of life na binigay ng Diyos sa atin. Dahil whether you like it or not, as day comes in and come out, alam niyo yung nangyayari sa atin? Nababawasan na po yung buhay natin. Hindi po tayo pahaba ang buhay natin sa mundong ito. Kaya pinapakita ngayon dito ni Haring Solomon, kakaunti ang araw ng ating buhay na ibinibigay ng Diyos. Maikli ang buhay natin dito sa daigdig. Pinapakita niya rito, kung kaya sa panahon na maiksi ang buhay natin dito, huwag natin gamitin ang ating mga buhay sa mga bagay na hindi makakabuti sa atin at magpaparangal sa ating Panginoong Diyos. Yun ang gustong ipakita rito. Number 2, your life is short. Yun na yung gustong ipakita rito. Your life is short. Ang sabi ng verse 18, kakaunting araw, a few days. Alam ni Solomon na ang lahat sa atin dito ay manlalakbay lamang at dayuhan sa mundong ito. Alam niyo, we are aliens and stranger in this earth, in this world. Buksan niyo ang Chronicle 29:15. Ano ang sabi ni Haring David sa 1 Chronicle 29:15? Ang sabi niya ay ganito sa verse 15. Now listen, tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at nangingibang bayan. Ang pagtira namin sa daigdig na ito ay pansalamantala lamang, hindi pa natilihan. So alam niyo, si Haring David, nung sinasabi niya ito, kasama niya si Haring Solomon. And this is the transition of King David as a king para kay Solomon. Pero ano yung recognition ni Haring David? Ang sabi niya sa verse 15 at 29, tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at nangingibang bayan. Pinapakita niya rito, sila Adam, sila Noah, sila Abraham. Di ba, napansin niyo ba? Sila Jacob. Dayuhan lang sa mundong ito. Just imagine, yung mga magulang ng nanay natin, di ba? Ng mga tatay natin. Dayuhan lang din sila dito. And that is the reality. Kung pag-iisipan natin mabuti, lahat ng angkan natin ay pumapanaw. At ngayon, ang generation natin ang natitira. Nawali po ito rito. Dahil ang reality, sinasabi ni Haring David dito, tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at nangingibang bayan. Ang pagtira namin sa daigdig na ito ay pansamantala lamang at hindi pa natilihan. Hindi ho tayo habang panahon sa mundong ito. At yan din yung sinasabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 11. Buksan po natin ang 1 Peter chapter 2 verse 11. Kung alam natin na ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang at hindi pa natilihan, ano yung magiging laman ng puso natin? Ang sabi ng 1 Peter 2:11 ay ganito, mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo, ano sabi niya, bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. So even Apostle Peter, alam niya sa kanyang sarili na tayo dayuhan na nakikipamayan sa daigdig na ito. Dayuhan tayo, we are a stranger sa mundong ito. We are pilgrimage sa mundong ito. At ano sabi niya? Sabi niya ay ito, talikdan na ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu.
At ang kanyang hatol sa verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. That is the challenge of Apostle Peter. Sa gitna ng mundong ito na punong-puno ng kasalanan, ang sabi niya, dapat maisip natin na tayo'y dayuhan lamang sa mundong ito. At kung dayuhan tayo sa mundong ito, ang sinasabi niya sa verse 12, mamuhay kayo ng maayos. Amen po ba? Mamuhay tayo ng maayos. Ano ba ibig sabihin ng mamuhay tayo ng maayos dito? Mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos sa gitna ng makasalanang mundong ito. Mamuhay tayo ng kakaiba sa pamumuhay ng mga taong walang relasyon sa Diyos. Yan yung gusto niya ipakita rito. Kaya yung kanyang challenge ay sinasabi niya na mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Ano ibig sabihin dito? So, meron distinction, may pagkakaiba ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Hindi naiisip ng mga unbelievers na ang buhay nila sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ang kanilang kaisipan at kalooban ay punong-puno ng paggawa ng sarili nilang kagustuhan. At hindi sila naghahanda sa destinasyon ng kanilang patutunguhan pagkayari ng kamatayan nila dito. Pero tayo na mananampalataya, ang sinasabi ni Apostol Pedro ay napakaliwanag. Na dapat naaalala natin, everyday na dumadaan sa ating mga buhay, alam natin, tayo ay dayuhan lamang sa mundong ito. At kung dayuhan tayo sa mundong ito, maliwanag dapat sa atin na namumuhay tayo ng maayos sa gitna ng mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo magtataka nung sinabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 5, ano sabi niya? You are the light of this world. You are the salt of this world. Alam natin ang gustong ipakita ng ating Panginoong Jesucristo rito. So maliwanag mga kapatid na all of us are alien and stranger on this earth. Now, the year of our lives are numbered by God. The years of our lives are numbers by God. Alam niyo po ba na lahat ng buhay natin dito sa lupa ay binilang ng ating Panginoong Diyos? Bilang ang buhay natin dito. So sabi kong ganon, ng Genesis chapter 6 verse 3, tingnan niyo po nung papabahain na ng Panginoong Diyos yung panahon ni Noah sa Genesis 6:3, sabi ron, ay ganito. Listen, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Sabi ron, hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Ngayon ba nakikita nyo na may nabubuhay pa 120? Of course, Enrile, nag-birthday ng centennial, di ba? Later lang. Pero 120, meron pa ba tayo nakikita na 120 taon, meron pa ba dito sa mundong ito? Napakadalang, di ba? Napaka-rail, di ba? Ng iba? So, ibig sabihin, sa panahon ni Moises, maliwanag na sinabi na ng Panginoong Diyos, wala nang lalagpas pa sa 120. Time will come. Of course, this is progressive. Sa lumang tipan, alam natin, 900 si Methuselah na nabuhay. Pero later on, sa panahon natin ngayon, nangyayari ito. Wala na pong nakakapamuhay ng 120 taon. Alam nyo, medyo mahaba-haba pa to, pero nung nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Haring David, 60 anyos na lang daw po. At buksan natin ang ating mga Biblia sa awit 90. Sa awit 90, gustong ipakita sa atin dito na bilang lang ang buhay natin sa mundong ito. At paano natin gagamitin itong buhay natin ito? Awit 90 verse 10. Ano sabi ng verse 10? Buhay namin umaabot ng 70 taong singkat. 70. Minsan na may umaabot, 80 kung malakas. So pag nag-birthday ka ng 70, that is the normal span ng buhay ng tao. Pero pag sumobra ka ng 70, umabot ka ng 80, that is the extended and blessing of the Lord. Sabi ni Haring David, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot 80 kung malakas. Minsan.
Tingnan niyo po, mag-isip lang tayo. Ano ang mga normal na namamatay ngayon na tao? Di po ba 50 lang? 60? Madalas sa 60, 70. Kukunti na lang. Dahil yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. So kung nilagyan ng Diyos ng number ang buhay ng tao sa mundong ito, paano mo ngayon gagamitin ang iyong buhay? Especially yung preparation mo sa kabilang buhay na alam mo pala na ang buhay mo ay 70 years, alam mo na ang buhay mo ay 80 years, kung nang 90 ka, 100 ka, mamamatay ka pa rin. Pero ang tanong natin, paano tayo nagiging good steward ng araw, oras, minuto, at lakas na ibinibigay ng Diyos sa atin? Diba? Ngayon, pagdating ng awit 139, sa awit sa gusto nyo po, may record po kung kailan tayo mamamatay. Pero hindi po pinaalam ng Diyos. Tingnan nyo yung awit 139 verse 16. Ano sabi ng banal na kasulatan? Sa awit 139 verse 16. Now listen in verse 16. Ako yung nakita na hindi pa man sumisilang. Now listen. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Ang Diyos daw yung nakakaalam. Kayo alam nyo ba kung hanggang kailan buhay nyo? Hindi nga pinaalam ng Diyos sa atin na Fernando, mabubuhay ka ng 100 taon. Hindi mo pinaalam ng Diyos sa akin yun. Anong nakakaalam kung kailan ang kanyang kamatayan? Yan ang sabi ng Biblia. Dahil ang sabi ho na verse 16, ako yung nakita na hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pero ang ganda, no? Ibig sabihin, hindi pa ako sinisilang, nakita na ako ng Diyos. Alam na niya kung sino ako, di ba? Lalaki, ganun rin mangyayari sa'yo. Alam na ng Lord mula sa sinapupunan pa lang ng nanay natin, kung paano niya tayo hinuhubog sa sinapupunan ng nanay natin. Kapag pinanganak tayo, alam ng Diyos kung sino ka. Hanggang sa huling kamatayan ng buhay mo, alam ng Diyos. Kaya sabi niya, ako yung nakita na hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Hindi pa natapos doon. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat na talaan, matagal nang balangkas, ikaw lamang ang may. So yung pangalan natin, nakasulat kung kailan tayo kukunin ni Lord. Pero hindi natin alam kung kailan yon, di ba? Secret nga Sikreto di ba? Kaya mapapansin natin pag pumunta ka ng simenteryo, kapapanganak lang, namatay na. Ang ganda lang talaga yon. Makikita mo, teenager, makikita mo, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s. Makikita mo. Why? Hindi mo aksidente yun. Kundi lahat ng iyon ay dinesisyonan ng ating Panginoong Diyos. Kaya pag dinesisyonan na ng Diyos, dahil nakatitik sa aklat niyang talaan, hindi na ho natin pwede pang sabihin, Lord, pwede ba dagdagan mo ako? Wala nang bargain pa sa Panginoong Diyos. Ang Panginoon, yung nakasulat niya na haba ng buhay natin sa aklat niyang talaan, sa ayaw at sa gusto mo, darating at darating yon. Ngayon, di ho tayo tinatakot ng Word of God sa ating pinag-uusapan ngayon. At nais ko lang po expound itong sinasabi ni Haring Solomon. Pero gustong ipakita ngayon sa atin dito na ang buhay natin dito ay napakaiksi. Sa katunayan, nilagyan ng numero ng Diyos ang haba ng buhay natin. Minsan nga ho, naiisip ko, Lord, 48 na po ako, magpo-49. Ano kung yung buhay ko po ganito lang? Napakaiksi lang. Makikita ko pa kayo magiging apo ko? Para ganun yung di ba? Yung magiging ina mo po, apo mo sa tuhod, makikita mo pa ba? Pero dito pinakikita sa atin. Kung maiksi ang buhay ng bawat isa sa atin, dito sa mundong ito, ang gustong ipakita ng Panginoong Diyos lamang sa atin dito, paano natin ginagamit ang lakas ng buhay natin? Paano natin ginagamit ang oras na binibigay ng Diyos sa atin? Paano natin ginagamit yung mga resources na meron tayo, yung talino, para saan ito at para kanino ito? Isang bagay ang pinakikita natin sa atin dito, mga kapatid. Your life is a gift of God and your life is very short. Think about this. Number 2. Your wealth, possession, and money are gifts from God. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin, ang Diyos ang naglalagay ng araw para sa atin, ang sinunod dito ni Haring Solomon, ang lahat ng iyong kayamanan, ang lahat ng iyong ari-arian, ang lahat ng iyong pera ay regalo mula sa Diyos.
Tingnan niyo po ang verse 19 ng chapter 5 ng Mangaral. Mangaral 5:19. Ganoon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Nakita niyo? Ganoon din. In the same. Sinasabi niya, ganoon din. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pinapakita rito, gusto kong basahin ito sa ang bagong Biblia, ang ganda kasi eh. Gayon din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian. Napaka-direct eh. Ulitin ko, sa ang bagong Biblia, nasalin ganito. Gayon din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian. Sino ang nagbibigay ng kayamanan at ari-arian natin? Sabi doon, ang Diyos. Binasa ko po ang magandang balita Biblia. Ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Niloob. Niloob ng Diyos. Sa English, God gives any man wealth and possession. Binigay ng Diyos. Pansinin natin, who is the giver of wealth? Possession and money. The answer is, God gives wealth and possession. Kung ang buhay natin kanina, binibigay ng Diyos. So, ibig sabihin, secondarily, lahat ng meron tayo, kayamanan, ari-arian, pera na meron tayo, galing sa Panginoong Diyos. He is the giver. Napansinin natin, si David, ang ama ni David, ang ama ni Solomon na si David ay nagpahayag na ang lahat ng yaman, ng ari-arian at ng pera na meron sila ay galing sa Diyos. Kinumpes ni Haring David yon. Lahat ng meron ako, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Hindi niya sinabi na, Panginoon, galing sa hirap ko to. Panginoon, pag-aari ko to. Walang pwedeng makabawal sa akin kung saan ko ito gagamitin. Hindi, nag-confess po si Haring David. Kaya buksan natin yung 1 Chronicle 29 verse 12. Ano ang sabi ng 1 Chronicle 29 verse 12? Excuse me, ang sabi rito sa verse 12 ay ganito. Sa iyo nagmumula ang kayamanan. Kanino daw nagmumula ang kayamanan? 1 Chronicle 29:12. Sa iyo nagmumula ang kayamanan. Of course, yung salitang wealth dito is not repairing kung you are millionaire or billionaires, hindi po yun eh. Lahat ng tao, mayroong kayamanan. Lahat ng tao, mayroong pag-aari. Lahat ng tao, mayroon siyang tinatangkilin. Tama po ba? Doon gusto ipakita. Ang sabi ni Haring David, sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan. At ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Verse 13, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Verse 14, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming magkakaloob pagkat lahat ng ito, saan daw galing? Galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. Napakaliwanag. Kung inyong titingnan, ang sabi rito ay ito. Verse 17, ay verse 16, okay? O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na natipon namin para ipagpagawa ng iyong tahanan ay sa iyo ng buhat, galing sa Diyos. Alam kong nasasaliksik mo ang puso ng tao at natutuwa ka sa matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakalob sa iyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong pusong pagkakalob ng iyong mga lingkod na narito ngayon. O Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, panatilihin mo sa isipan ng mga tao ang gawain ito at akayin mo silang palapit sa iyo. So, si Haring David, ni-recognize niya na lahat ng pagpapala na meron siya ay galing sa Panginoong Diyos. Now, in the New Testament, Paul recognized that God bless those who want to bless by God. Ulitin ko, sa panahon ng New Testament, si Apostol Pablo, kinikilala niya na ang lahat ng pagpapala ng Diyos na kanyang ibinibigay sa mananampalataya is according to the will of God. 2 Corinthians 9:8.
Open your Bible in 2 Corinthians 9:8. Ano ang sabi ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto despite na nakakaranas sila ng famine o kahirapan? Sabi ng 2 Corinthians 9:8 ay ganito. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Nakita nyo? Sino ang makagagawa? Alam nyo, kung sa atin lang, hindi natin to kayang gawin. Kahit na magsakripisyo ka, magpakahirap ka, gawin mo 24 hours, ang lahat ng pagtatrabaho mo, if you are believer, at hindi ka pinagpala ng ating Panginoong Diyos, parang dumadaan lang sa butas na bulsa ang lahat ng meron ka. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos. Sino ang gumagawa? Diyos. Ano yung kalugtong? Na pasaganain kayo. Prosper. Diba? Prosper in what? Spiritually, physically, practically, and financially. Alam nyo, holistically, ang Diyos, kung gusto niya na i-bless tayo, sa tatlong ito, kaya i-bless ng ating Panginoon. And that is the prayer of Apostle John. Pinapanalangin ko na maging maayos ka sa iyong palusugan, sa iyong pananampalataya at sa lahat ng iyong pangangailangan. So sabi ni Apostol Pablo dito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Ano yung purpose? Higit pa sa inyong pangangailangan. Ano sabi? Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Verse 11. Ano sabi ko ng verse 11? Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalahin ko sa kanila. So parehas po yung sinasabi niya. Sa Philippians 4:19, ganito ang mababasa natin kay Apostol Paul na sinabi niya sa Philippians 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So that is the promise of God in the New Testament. So mapapansin natin dito mga kapatid, your wealth, your possession, and money are gifts from God. What is the purpose? The purpose is to recognize na kung ito ay galing sa ating Panginoong Diyos, dapat maging mabuting katiwala tayo sa lahat ng blessing na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Hindi po binibigay ng Diyos ito upang i-gratify lang natin ang gusto ng ating laman. O gamitin natin ang mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin upang tayo ay maparangalan. Kundi ang lahat ng meron tayo ay binigay ng Diyos dahil meron siyang layunin, meron siyang purpose. And the purpose of God is to glorify His name by all blessing that we receive from God. Amen po ba? Yan yung gusto ipakita. So number 2, binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito. Back to Ecclesiastes chapter 4. Balik po tayo ulit sa Ecclesiastes chapter 5, verse 19. Ano sabi ron? Ang sabi ng verse 19 ay ito. Binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito. O damahin ang kasiyahan sa lahat ng ginagawa. Napasinin po natin. Ano ibig sabihin nito? Sa verse 19. Sa pagkakaroon mo ng pagiging mabuting katiwala ng mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos ay binigyan ka ng kakayanan o kapangyarihan kung paano mo gagamitin ang mga kayamanan at mga pagpapala at pera na ibinigay ng Diyos sa iyo. Gusto ng Diyos na kapag binless ka niya, magkaroon ka ng kagalakan. Ano ang sabi ng verse 19 ng chapter 5 ng Ecclesiastes? Damahin ang kasiyahan sa lahat niyang ginagawa. Nakita niyo? Damahin ang kasiyahan sa lahat niyang ginagawa. Sabi ko doon sa ang bagong Ambilbya, binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito. Ano yung pinapakita rito? Sa paggamit natin ng pananalapi, lahat ng pagpapala na meron tayo, hindi tayo kinulong ng ating Panginoong Diyos na hindi tayo nag-i-enjoy sa mga blessings na binigay niya sa atin. Ang gusto ng Diyos,
dahil mananampalataya tayo, we have a joy always in our heart sa ating mga puso because the fruit of the Holy Spirit is joy. Na mayroong pagmamahal. Pagmamahal na mayroong kagagalakan. Now just imagine, in the 2 Corinthians chapter 9 or 8, sabing gano'n, God loves the cheerful giver. Nakita nyo? Mahal ng Diyos ang mapagbigay ng mayroong kasiyahan. So ano gusto ipakita ngayon dito? Ibig sabihin po, no sinabi ni Haring Solomon, binigyan kanya ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito. So ngayon, ang tanong natin, pwede ko palang gamitin ang mga pagpapala ng Diyos sa akin sa ikasisya ko. Paano kung yung isang tao, ang kasiyahan niya, bumili ng shabu para maging masaya siya? O kaya naman, sabihin ng isa, kasiyahan ko na uminom maglasing. Kasiyahan ko na bumili ng aliw sa ibang bilihan ng mga babae. Di ba? O kasiyahan ko na gamitin itong pera sa mga bagay na magpapasaya sa akin. Hindi yun yung gustong ipakita ni Haring Solomon dito. Ang gustong ipakita ni Haring Solomon dito, na meron tayong kaligayahan sa paggamit ng lahat ng bagay, pananalapi, possession, anumang klase, masakyan man yan, na pinapakita niya rito na lahat ng kaligayahan na meron tayo is according to the will of God. According to the principle of God's Word. Hindi ho tayo binigyan ng Panginoong Diyos ng kalayaan na gamitin natin ang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin para i-gratify lang ang ating laman o gumawa tayo ng mali na magpapalayo sa Panginoong Diyos. Just imagine, sabi ng verse 15 ng chapter 5 ng mga ngaral, kung paanong tayo walang dala ng sumipot dito sa daigdig. Wala rin tayong madadala pagpanaw natin, wala tayong madadalang anuman sa ating pinaghirapan. Maging maingat din po tayo sa verse 10. Ano ang sabi ng verse 10? Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang halin sa kayamanan ay hindi masisiyahan. Sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Verse 11, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang nangangailangan, at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya'y mayaman. So ito ay nagpapakita sa atin ng mga babala, na pinapakita rito, saan ba natin gagamitin yung mga pagpapala na binigay ng Panginoong Diyos sa atin? So nakikita ko rito, nung sinabing binigyan ng kapangyarihan, dapat alam natin, paano natin ginagamit ang lahat ng pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin. Of course, alam natin na if God bless you, first thing na nasa isipan mo, ibalik mo yung para sa Panginoong Diyos. That is the golden rule. If the church believe in tithes and offering, in Malachi chapter 3 verse 10, ano sabi doon? Ibigay mo buong buo ang iyong ikapo sa Panginoong Diyos. Kundi buksan niya ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala ng Diyos sa iyo. When it comes to tithes po, ganito po ang ibig sabihin. If you have 100, you need to give 10 pesos to the Lord. Wala ka pang binibigay sa Panginoong Diyos yun. Dahil in Old Testament, tithes is the tax in religious society. Wala ka pang binibigay yun. Ganito lang yun Kung ikaw empleyado ka, nasa isang kumpanya ka, di ba tinabawasan kayo ng tax? Hindi sa'yo yun Sa government yun. Tanong, may naibigay ka na ba? Mula doon sa kinita mo. May naibigay ka, pero hindi sa'yo yun. Tungkulin mo yun na ibigay sa gobyerno. Sa ikapo, kung yun ang pinaniniwalaan ng maraming mananampalataya, ang ikapo, wala ka pang ibinibigay sa Diyos. Ibinabalik mo lang yung para sa Panginoon. And when you give offering, doon ka palang nagbibigay sa Panginoong Diyos. Doon ka palang nagbibigay. Tithes is not offering. Tithes is for the Lord. Kaya ang sabi ron, ninanakawan nyo ako. Di ba? Ninanakawan nyo ako. Pag hindi nyo binabalik ang ikapo nyo, ninanakawan nyo ako. Matwid bang nakawan nyo ako? Sabi ng Malakay. Hindi. Di ba? So pinapakita ngayon dito, if you are received 1,000 pesos, you must give 100 pesos to the Lord. That is part of your being a good stewards of God's blessing.
Amen po ba? So yun yung gusto ipakita rito in Malakay 3:10. Sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, ganito po ang sabi ng salita ng Diyos sa Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Now listen. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Bahagi lang hindi naman pinukuha yung madami Di ba? Kawikaan 3:9. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Part ng kayamanan. Bahaginan mo siya. Pero ano yung kasunod? Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Ano yung pinakamainam na ani? Of course, alam natin, in Old Testament, because the rules of God is 10%, kapag umani sila ng 100 kaban na kanilang kinita, binibigay nila yung 10%. That is best way na sila ay nag-o-offer sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi, pinakamainam na ani mo sa kanya ibigay. Ano yung promise? Nasa verse 10. Sabi ng Kawikaan 3:10, sa gayon, mauubos daw po ba? O yung promise ito, sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inuman mo ay hindi na matutuyan. Napansin niyo po yun? Every time na nagsasabi ang Diyos sa atin na magbalik kayo para sa akin, meron laging promise ang Diyos Hindi siya nagsasabi sa atin na pag nagbigay ka, wala kang No. Kahit in 2 Corinthians chapter 9, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Sa verse 11, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. When? When you try to give God para sa Kanya. Laging promise ni Lord yun. Malakay 3:10. Promise din ng Lord. Kundi bubuksan ko ang durungawan ng langit. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Ibigay mo ang pinakamainam mong ani. Bahagi ng kayamanan mo, ibigyan mo ang Panginoong Diyos. Ano sabi niya? Napakaliwanag. Ang sabi ng Panginoong Diyos, sa gayon kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin mo ay hindi na matutuyan. From the New Testament, kapag ikaw ay faithful sa ating Panginoong Diyos, may promise ang Lord. And even in the New Testament, kapag sinunod mo ang ating Panginoong Diyos, meron siyang promise para sa atin. Now, open your Bible in Matthew chapter 22, verse 21. Ito sa Matthew chapter 22, verse 21, ganito po ang pagkasabi ng salita ng Diyos. Matthew chapter 22, verse 21. Now, listen. Nang araw din yaon, nakita niyo, Matthew 22, verse 21, sa Cesar po ang tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ano to? Ang context, pagbabayad ng buwis. Tinatanong si Jesus, ano ba, okay lang ba na magbigay kami kay Cesar? Sabi ni Jesus, ibigay niyo yung para kay Cesar. Si Cesar, gobyerno. Ibig sabihin, tayo, na mga mananampalataya, kung tayo ay nagtatrabaho, may tax tayo, kahit na sa mga realty natin, di ba, binubusan natin yung mga tinitirahan natin, di ba? Pag bumili ka sa mga mall, meron value-added tax po, lahat ng binibili natin, kaya tingnan nyo yung resibo nyo, 12% yata ang dinadagdag. Lahat po tayo ay nagbabalik sa gobyerno. Biblical po yun. Kaya sabi ni Jesus Christ, ibigay nyo yung para kay Cesar. Pero ibigay nyo rin ang para sa Diyos. Tayo hindi makakatakas sa mga VAT na yan, hindi tayo makakatakas sa mga tax na yan, yung mga responsibility natin sa mga property natin, sabi ng banal na kasulatan, kung doon nga hindi ka makatakas, bakit yung para sa Diyos, pinukuha mo at tinatakasan mo? Sabi ni Jesus Christ, ibigay mo ang para sa Diyos. Ano yung ibig sabihin doon? Bigay mo yung para sa Panginoon, kung pinagpalaan niya, ibigay mo yung para sa Panginoon dahil Kanya ito at hindi sa iyo. Amen po ba? Now, 1 Corinthians chapter 16, verse 1 to 2. 1 Corinthians chapter 16, verse 1 to 2. Now, yung command naman ni Apostle Paul sa bigayan ng ambagan nila ay ganito. 1 Corinthians 16, 1 to 2. Tungkol naman sa tulong sa mga kapatid sa Judea, gawin ninyo ang tulad na sinabi ko sa mga iglesia sa Galatia. Usually, yung principle ng pagtulong ng mga taga-Korinto para sa mga taga-Judea, practice po ito ng mga taga-Galatia. Paano sila nagbibigay sa Panginoong Diyos? Tingnan nyo yung verse 2.
1 Corinthians 16:2, ang sabi rito, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ano ba yung unang araw ng Sanlinggo? Sunday. The first day of the week is Sunday. So sabi rito, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ano sabi? Magbukod na ang bawat isa. Ano magbukod? Mag-separate. Pag Sunday, magbubukod ka daw. Ano ikarugto? Tingnan niyo po. Nang halagang makakaya. Ano yung mahalagang makakaya? Ano yung halagang makakaya? Yung halagang makakaya dito, ang ibig sabihin dito, if God bless you for the whole weekdays, sa buong isang linggo ng araw, binigyan ka niya ng 1,000, nag-a-abide ka sa ikapo. Magkano kaya mong ibigay sa Lord? 100. Yun po yun. So, ang sabi niya ngayon dito, tingnan niyo every Sunday, ano sabi? Magbubukod ka, saan? Mula sa lahat ng iyong kinita, dahil yun yung makakaya mo. Okay daw? At ano yung gagawin daw? Iipunin niyon upang hindi na kailangan pang manghingi ng abuloy pagparian ko. Iipunin. Bakit iipunin? For the ministry. For the work of God. Yun yung gusto ipakita. So if you notice, in the church, sinasabi ngayon dito, kung tayo ay pinagpala ng Panginoong Diyos, He is the giver of life, He is the giver of strength. Kung bakit tayo nabubuhay dito, sa Kanya nanggagaling ang lahat ng pagpapala natin na meron tayo. Ano yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, meron tayong responsibility and accountability as a Christian to abide the teaching of God's Word. Ano ito? To be part sa lahat ng pagtugon sa pangangailangan ng gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? So sinasabi niya ngayon dito, every first Sunday, this is Sunday, every first day of the week, Sunday, tuwing unang araw na sa linggo, magbubukod ka, yung bawat isa, nakita niyo salita bawat isa, hindi po sinabi na bawat isa po Ibig sabihin po ba nun, may exempted? Tingnan niyo lang po. 16 to, tuwing unang araw na sinlinggo, magbukod na ang bawat isa po. Hindi po sinabing nanay lang, tatay. Bawat isa. Kasi lahat po may natatanggap. Meron po ba rito, kahit bata hindi nakakatanggap ng pagpapala? Kinder nga lang meron pong baon di ba? Binibigyan 5 piso, gano'n, di ba? Lahat po tayo tumatanggap ng pera. Lahat po tayo tumatanggap ng pagpapala. So, sinabi rito, bawat isa ng halagang makakaya. So, ang ibig sabihin po, meron tayong halagang makakaya, kung ang paniniwala mo ay tithes, yun yung bigay mo. Kung magkano dumating sa'yo, yun yung halagang makakaya mo. Ano gagawin mo? Ibubukod mo, aalisin mo saan? Doon, sa dumating na pera na meron ka. Kung 1,000, ang pera mo, sabi ron, ibukod mo, alisin mo ang 100. So, ano gagawin daw? Ang gagawin daw, dadalahin kapag sumamba sa araw ng linggo. At ano daw ibibigay? Ang gagawin, ibibigay mo doon para sa pangangailangan ng church. So, nakuha niyo yung punto? Napaka-clear. So, ano yung punto rito? Kapag bang ginawa natin ito, malulugi ba tayo sa Lord? Nabanggit ko na kanina. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, may pangako ang Diyos. Malakay chapter 3, verse 10, may promise ang Lord. 2 Corinthians chapter 9, may promise ang Panginoong Diyos. Ibig sabihin po, hindi tayo pinipilit ng Diyos na magbigay, kundi tinuturuan niya tayo na tingnan na mayroon na siyang ibinigay sa atin. At kaya tayo nakapagbibigay kasi alam natin, binigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng lakas, ng kakayanang kumita, at pinagpala niya tayo sa lahat ng mayroon tayo. Kaya lang tayo nakakapagbigay sa Panginoong Diyos. Amen po ba? It's not a matter of how big amount na ibibigay natin kay Lord. Ang tanong, alam mo kung paano ka binless ng Panginoon. Hindi mo pagsisinungalingan ng Lord. At kung binless ka ng Panginoon, so yun yung ibigay mo na halagang makakaya mo.
Hindi po yung sinabi na dati kasi, nung nasa Gabaldon ako, Pastor, ang tinuturo lang naman ng Lord, magbigay ka ng masaya at sa iyong makakaya eh. Alam mo, hindi yun yung context nun eh. Dahil alam ng Diyos, madaya tayo eh. Di ba? Sa malakay pa lang nga, nagalit na yung Diyos, dinadaya niyo ako eh. Kung tayo ang pagdidesisyonin ng Lord kung magkano yung ibibigay natin, gusto natin maisahan lagi ang Diyos. Dahil mandaraya tayo eh, di ba? Kahit na meron ka 100,000, kapag sinabi ng Lord, magbigay ka kung magkano na gusto mo, ay ibibigay mo. Eh Lord, gusto ko lang ibigay 1,000 eh. Di ba? Hindi sa atin binigay ang desisyon. Ang ibinigay, if you believe in tithes, you must give 10% to the Lord. Yun ang gusto ipakita. So kung hindi naman sila naniniwala sa tithes, wala tayong magagawa ron. Eh, dahil kanya-kanya naman ang paniniwala, pero ako nakita ko, when it comes to being a good stewards of God's blessing, especially sa finances na mayroon tayo, much better is we need to start in 10% higher para sa pagbibigay sa ating Panginoon. Wala pong malulugi. Amen po ba? Bakit? Kasi the more we are cheerful giver, alam ng Diyos kung paano ka ginagamit to expand the ministry of the Lord and to sustain the needs of the ministry sa church na meron tayo. Amen po ba? So mga kapatid, this is part 1 and Lord willing, we will continue on next Sunday na ang ating pinag-aralan, faithful stewards of God's blessing based on Ecclesiastes chapter 5, verse 8 to 20. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. I pray, Lord, na nawa po, makapangyarihan po itong mangusap sa aming mga buhay. Alam naman namin, Panginoong Diyos, na ang salita nyo lamang ang dapat na maging panuntunan namin sa aming pamumuhay, sa aming pananampalataya, at ito po ay natanggap namin. Dalangin ko po na nawa po nagkaroon ng pagbabago sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa mga habit, lalong-lalo na sa paggamit namin ng buhay na ibinigay niyo sa amin. Alam namin na yung buhay namin ay regalo ninyo. Yung lakas na meron kami, regalo ninyo. Yung runong na meron kami kung bakit kami hanap buhay, kumikita, galing sa inyo. Yung mga blessings financially na meron kami, lahat ng ito ay galing sa inyo. Lord, ang dalangin ko po, nawa po ay ma-realize namin na everything we have, nanggaling po sa inyo ito at nararapat lamang na ibalik namin para sa inyo ang mga bagay na dinanais nyo na maibalik namin. Binigyan nyo kami ng lakas, dapat bahagi na namin kayo sa lakas ng iyon ng paglilingkod. Binigyan nyo kami ng buhay, dapat bahagi na namin kayo sa buhay na ito para paglingkuran kayo. Binigyan nyo kami ng runong, ng talino para kumita. Ang gusto na rin, magbalik kami para may itulong kami at may sustain sa inyong ministry. Lord, maraming salamat for your abundance blessing na ibinibigay niyo po sa amin. Alam namin, marami kaming pagkakataon na naging matigas yung ulo namin, hindi kami sumunod sa mga nais na ipagawa, lalong-lalo na sa pagiging mabuting katiwala namin, ang pagpapabalik ng mga pagpapala para sa inyo. Naging matigas yung puso namin, hindi namin naramdaman yung mga bagay na kailangan pala namin maging mabuting katiwala. Ngayon, natutunan namin from the mouth of King Solomon na in-inspired nyo upang isulat ito. Nawa tulungan nyo from mula po sa araw na ito. Sana meron kaming kagalakan, meron kaming desire na patuloy kang paglingkuran sa buhay namin, sa kalakasan, sa buhay, sa talento, sa mga pera na dumarating po sa amin. Salamat po sa mga promises na nakita namin na ikaw ang siyang gagawa upang patuloy kaming pagpalain sa aming pananampalataya, relasyon sa inyo, kalusugan, at sa lahat ng aming mga pangangailangan at sa mga resources at sa mga pagkakakitaan po namin lahat. Salamat po, Lord. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Ano po, dako tayo sa